Para sa mga ilang kapuso natin sa kalye, paano nga ba masasabing maligaya ang Pasko? Para kay Nick Orozco, health is wealth. Wala, malungkot ang Pasko ngayon. Sobrang hirap ng buhay. Oo. Basta masaya ang Pasko, basta malakas lang ang katawan, healthy, yun lang. Kung si Gandara Luna naman ang tatanungin, kapag hindi tayo tinitipid daw bilang mamamayan, masaya na ang Pasko. Magiging masaya ang Pasko kung nagpapakatotoo sa sarili mo. Kung nagsa-celebrate ka po kasama ang pamilya mo, lalo na po ng mga mahal mo sa buhay niyo po. Sapat na yon. Pero hindi magiging sapat ang Pasko kung tinitipid mo yung sarili mo ng 500 pesos. Iba't iba ang pangangailangan ng mga Pilipino para makamit ang maligayang Pasko. Pero base sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS, marami pa rin ang naniniwala na magiging masaya ang Pasko nila. 68% ng mga respondent na nagsabi na happy pa rin ang Pasko. 3% ito mas mataas noong nakaraang taon, 65% lang ang naniniwala na merry ang Christmas noong 2024. Pero mas mataas ang happiness sentiment ng mga na-survey noong 2023 at 2022 na 73% ang resulta. Ano pa nga ba magpapasaya sa ilan nating kapuso ngayong Pasko? Si Eya Lao may panawagan. Kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan, mga kurakot. Balanse daw dapat ang sweldo at gastusin, sabi ni Jay Batag. Kahit hindi naman ganun kataas ang sweldo. Okay lang kahit hindi ganun kataasan. Basta yung presyo ng bilihin, hindi ganun rin kamahalan. At syempre, iwas stress. Basta peace of mind, yun lang talaga mas mapagaan. Marine Services, ano nga ba yung most thankful ng mga Pilipino? Kalahati ng mga respondent nagsabi na yung good health at 1/3 naman ng mga respondent sabi yung kanilang family at yung maayos na gumigising bawat umaga. So Merry Christmas and Happy Birthday sa aking cameraman ngayon si Eman Almeda. Ito ang Street Hirit, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.